no? Good day and welcome back the channel natin ulit. Yun, share ko lang sa inyo kasi ito, ginagawa nga ako ditong bedroom o mga kwarto. Ang gamit ko is fiber cement. Like doon sa kubo natin, fiber cement board din yung ginamit ko. Share ko lang kung anong ginamit kong pintura para maiwasan nyo na rin na gumamit ng mga like linoleum. Yun, option nyo rin. Pero kasi, pag ito yung ginamit yung pintura sa ganitong fiber cement, hindi na kayo maglagay ng linoleum or vinyl tiles or kahit vinyl tiles kasi smooth na siya sa paa or maganda na siyang lakaran. Then, at the same time, mabilis siyang linisin. Yan, pakita ko sa inyo. Ito is fiber cement. Ayan, fiber cement board yung flooring natin. Nakapatong siya sa tubular. Ayan ito. Ito kasi wala pang plastering, kaya kita nyo pa yan. Tubular siya. Yung fiber cement niya, ito yung kapal. Ayan, 3/4 yung kapal yung fiber cement natin. Ngayon, ganito yung mag-itsura niya. Yan. Yun. Hindi nyo na kailangan mag-vinyl tiles or maglagay ng linoleum kasi smooth na siya yung finish niya. Ito may plastering na. Ito nyo, ayan. Ganito rin yung mangyayari dito. Yan, to wala pa kasing plastering. Kaya primer pa lang yung pinalagay ko dito sa yan natin, fiber cement. Ang una ko munang ginamit before yung pinturang yun, ito, nag-primer muna kami. Ayan. Flat latex ng Boysen. Kasi ito yung magiging base niya o yung pagkakapitan ng ating pintura para naman hindi siya diretso dito sa fiber cement. Kasi itong fiber cement, ano dito mga concrete din, yung like concrete, di ba? Ang pang primer natin is flat latex din. Yan. Yung flat latex na yan. Same dito, yun din yung pang primer natin sa mga fiber cement. Kasi ito nga yan, semento nga siya. Base sa pangalan niya, fiber cement. Yan, semento nga siya. Yun, tapos isa pa, nag-ano yan, yun, na pupulbos. Kaya mas maganda, punasan nyo muna ng basang-basahan para matanggal yung mga gabok na yan. At the same time, i-flat nyo para may base yung ating yung ating pintura. Kumbaga, meron siyang pagkakapitan. Ito yung magiging resulta niya. Yan. Ito first coating pa lang. Yan, ito yung basa-basa pa. Ang ginamit ko dyan, na pang finish natin, na ito, itong floor paint na to. Yan, floor coat. Yan. Ang floor coat na yan, iba pa yan sa mga gloss latex. Kasi ito, talagang pag nag-finish siya, kala nyo is nagpahid yun. Parang rubberized na rin. Tapos smooth siya. Meron ako dito isang finish na. Ito, sa kabilang bedroom. Yan, finish na siya. Yung mga gap, nilagyan ko lang yan, ng masilya. Yan, ito yung gap niyan. May mga masilya. Kasi, tsaka yung mga, black screw. Mapapansin nyo, hindi halata yung black screw. Hindi pansin yung gap. Kasi, para smooth na smooth siya yan. No? Yan. Kasi, pagka hindi natin nasilyahan, labas yung, yan, yung mga black screw. Pakita ko dito sa wall. Ito kasi naka-primer pa lang. Yan, no? Bago kasi kami maglagay ng masilya, primer muna namin yan. Para tumagap na yan, mamasilyahan. Yan, no? Ito yung black screw, para hindi kita. Yan. Kasi pag sa flooring, kita yung black screw, ang mangyayari dyan. Diyan, sasabit sa paa nyo, makakaramdam kayo ng hindi komportable. Yan. Ito yung pinturang ginamit natin is pang floor talaga yan. Kasi pag gumamit kayo ng hindi pang flooring, may tendency na mag-powder siya. Or alam niyo ba yung paglakad nyo, sa ilalim ng paa nyo is, or sa sinyelas, sapatos, meron siyang kumakapit na pintura or napupulbos na pintura. Yun, kumakapit sa ilalim niya. Mga ganon. Ito talaga, pang flooring siya. Yan. Tapos, yun, mapapansin nyo, non-slip. Ibig sabihin, hindi siya madulas. Kahit meron siyang gloss or may kintab siya, hindi siya madulas. Ay sabihin natin matapunan ng tubig, hindi siya madulas or non-slip siya. Yun nga yun. Ito yung pinagamit ko. Then, water-based din siya. Kalimitan naman sa water-based na pintura, kung mapapansin nyo naman, is siya, odorless. Yun ang advantage ng mga water-based. Yan, odorless yan.
Ibig sabihin, ganito, halos kulong na kulong, kwarto nga. Kahit kapipintura pa lang, pwede nang gamitin, basta tuyo na yung pintura, pwede nang gamitin ng may-ari. Yun. Wala nang masakit na amoy or masamang amoy. Yun. Kagandahan kay water base. Yun. Ito pati, itong floor coat na to, maganda ito. Basta nyo lang i-apply. Pwede na rin kayong hindi maglagay ng base or ng primer natin. Pwede na rin yung direct na to. Pero, mas sinecure ko lang na mayroong primer para talagang kapit na kapit siya dito sa ating fiber cement. Yan. Tapos, after nun, pwede kayo magpati para yung mga gap or yung mga screw, matakpan, yung mga lubog, mga butas. Yan. Dito, sa finish tayo mag-focus. Pakita ko sa inyo. Finish. Yan, oh. Hindi kita yung gap, hindi kita yung mga black screw. Yan. Pinagyan ko na muna para pag double wall, itong corner natin, matatakluban na. O, yung paint natin hanggang ilalim. Paglagay ng double wall, ano na siya, may paint na. Hindi niya kailangan pag-ikating. Yun. About naman sa coating or kung ilang pahid, pwede hanggang 2, 3, depende sa inyo. Pero yung 2 at 3, okay na yon. Mapapalabas nyo yung magandang resulta niyan. Ito, first coat pa lang, mapapansin nyo, makatawan na siya. Ibig sabihin, ng makatawan, is yung kulay niya is hindi na nagbe-blend yung white or hindi nyo na masyadong mapansin yung primer natin na white. Yun, yung ibig sabihin ng makatawan. Kumbaga, yung pagka-gray niya is kitang-kita na agad. Yung sinasabing ng mga pintor na makatawan. Yan. Isang commercial nga ng paint brand is makatawan. Yun. Yun yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin, yung kulay niya is kita na agad. Yan. Kaya kalimitan, ginagawa ko sa gantong floor coat hanggang second to third coating lang. Yan. Depende po sa inyo kung gusto nyo. Kahit mag-fourth coat kayo, okay lang. Yan. Doon sa kubo natin, ginawa ko doon, tingnan ko nga, primero, and then after nun, tsaka ko nilagyan ng floor coat para maganda naman yung finish niya. Yun o, sana nagkaroon kayo ng idea about dito. Kasi doon sa video natin about nung ginamit ko sa fiber cement sa rooftop, hanggang ngayon, wala pang leak. Yun. Mag-update nga pala doon kasi marami nagko-comment about doon sa video yon kung anong update, kung okay ba na gawing rooftop yung gatong fiber cement. Ito, lalo to, second floor, kita nyo, may bubong naman siya, kaya wala tayong problema sa tubig or sa ulan. Wala din tayong problema sa araw, hindi siya exposed. Kaya ito na lang yung ginamit ko sa kanya yung ano. Pero ginamit ko dito outdoor eh. Yan. Dito naman nakalagay naman sa kanya, pwede siyang indoor, pwede siyang outdoor. Yan. Itong floor coat na to. Yan. Kaya, ano, baga universal siya, pwede siyang indoor, pwedeng outdoor. Mas more on pa sa indoor kasi yung protection niya, hindi siya exposed sa UV, hindi siya exposed sa ulan, yung mga acid rain na yan. Kaya, mas tatagal siya. Kaya, mas nirecommend ako na lang to dun sa owner nito. Kasi nagtanong siya kung lagyan niya ng vinyl or ng tiles. Ang problem ko kay vinyl tiles is naangat. Kasi yung adhesive niya or yung adhesion ng vinyl is hindi ganung tumatagal. Hindi masasabi kong pangit, pero may time na natutuklap. Si linoleum, ang problem naman nun, minsan, wala pang 1 year, puro scratch na or ano naman, fade na yung kulay niya. Yan. Kaya ito yung inano ko sa kanya. Floor coat na lang. Ayan. Sana nagka-idea kayo about sa video to. Yan. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.